Ito. Ako'y nagtuturo sa seminaryo, bagamat ngayon ang aming mga klase ay online na lamang. Pero karaniwan, bago magsimula ang isang klase, meron akong laging ina-assign na isang estudyante na bago magsimula ang klase, isa-summarize niya kung ano yung pinag-usapan noong nakaraang linggo. So yun yung trabaho ng estudyanteng iyon. Kailangan i-summarize niya maybe in 5 minutes yung lahat ng pinag-usapan namin for almost 3 hours. No? Yun yung aking pinagagawa. So sa bawat klase, bago mag-umpisa, yun ang kailangan nilang gawin. No? To be able to summarize everything that we discuss. Now, bakit ko ginagawa yun? Kasi yan ang patunay na talagang naunawaan ng estudyante ang lahat ng pinag-usapan. No? At karaniwan, kapag nagsasalita siya, minsan may magsasalita doon pag pinakikinggan ko siya. Parang pinakikinggan ko yung sarili ko. Kasi pati yung mga lahat ng sinabi ko, inulit lang. No? Kaya minsan sabihin ko, can you repeat what you said in your own words? Ayan, ano? Maganda yun, no? Kasi baka kinabisado lang yung sinabi ko. So maganda rin na sabihin niya yon in His own words. Yun ang magpapatunay na talagang naunawaan niya yung kanyang pinag-aralan at hindi lamang kinabisado. So yan yung dalawang sukatan, di ba? Yung kapag kaya mong i-summarize at kaya mong sabihin in your own words, ibig sabihin na unawaan mo. Sa ating ebanghelyo ngayon, parang ganyan ang nangyari. May mga sumubok kay Jesus. At ang sabi nila, alin po sa mga batas ang pinakamahalaga? Anong gusto nilang gawin? Pinapasummarize nila kay Jesus yung batas. At alam natin na kapag ikaw ay guro, kailangan kabisado mo ang lahat ng batas. Marami silang batas, 613 ang iba't ibang mga batas na kailangang makabisado ng isang guro para siya ay makapagturo. At tinatanong nila, alin dyan ang pinakamahalaga? Pinapasummarize nila. No? At anong ginawa ni Jesus? He was able to summarize all the 613 laws. Actually, yung kanyang formulation, pag ginamit niya ang sarili niyang formulation, hindi lamang niya inulit, binigyan pa niya ito ng bagong kahulugan. Dahil ang sabi niya, ang pinakamahalaga ay ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip, at meron pa siyang idinugtong, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pinagtabi niya ang mga kautosang ito at sinasabi niya, ito ang dalawang pinakamahalaga. At ang dalawang ito, isa lang ang puso, pag-ibig. So pinakita ni Jesus na talagang nauunawaan niya yung kabuuan ng mga batas. No? He was able to summarize it and even express it in His own words. No? At yan yung gustong ituro sa atin ni Jesus ng ating ebanghelyo ngayon. Gusto niyang malaman na kung bilang mga tagasunod niya, nauunawaan ba natin ang puso ng mga batas? Dahil hanggang ngayon naman, meron tayo mga iba't ibang mga batas na sinusunod. Pero nais malaman ng Panginoon kung talagang nauunawaan natin ang puso ng batas. No? O tayo ba ay parang nangangabisote lamang? No? Kinakabisado lang natin yung 10 utos, kinakabisado lang natin yung mga iba't ibang obligasyon natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. No? At inaalam lang natin at the level of the head kung ano mga pinag-uutos sa atin. Pero ito ay hindi bumababa sa level ng puso. Yun ang gustong malaman ni Jesus sa atin ngayon. Kung bibigyan ko ito ng aking sariling interpretasyon, ang gusto ng Panginoon, tayo ba ay mga alipin lang ng batas? O tayo ba ay mga alagad na ng pag-ibig? No? Magandang tanungin yan no?
alipin ka ba ng batas o alagad ka na ng pag-ibig? Kapag ikaw ay kabisote lang, kinakabisado mo lang, no? O sunod ka lang ng sunod, no? O alam mo lang kung ano yung mga batas, alipin ka ng batas. Pero hindi sapat yan. Kailangan tayo ay maging alagad ng pag-ibig. No? Now, paano ba tayo magiging alagad ng pag-ibig? Ano kaya yung sukatan para masabi natin na I am no longer just law-abiding, but I am now love-abounding. No? I am no longer just law-abiding, I am now love-abounding. Una, when there is no desire in your heart to break the law. No? Yan ang sukatan na tayo ay alagad na ng pag-ibig. Kapag wala nang pagnanais sa puso natin, no, na suwayin ang batas. Kasi may iba't ibang mga batas eh. No? At alam natin, di ba, kung makakalusot tayo, lulusot tayo. Kung pwede lang na lumusot, kung makakalusot, pwede na. Yan, ano? So kapag meron pa ring desire in our heart to break the law, ibig sabihin, alipin tayo ng batas. No? Halimbawa ngayon, nasa panahon tayo ng pandemya, ang daming batas, daming restrictions. Pwedeng mangyari na, sinusunod ko lang yan kasi may mga magche-check eh. Pero kung wala namang magche-check, hindi ko nasusundin yan. No? No? At yung batas trapiko, pwede rin mangyari yun, kaya ko lang naman sinusunod yan kasi may pulis na magbabantay dahil merong magtitiket sa akin. Pero kung wala namang magtitiket, susuwayin ko rin yan eh. So, ibig sabihin, merong pagnanais, may desire in my heart to break the law. At kapag ganoon, hindi ka pa alagad ng pag-ibig. No? You are not yet love-abounding, you are only law-abiding. No? Alagad ka lang ng batas. No? Alipin ka ng batas. No? Dahil nandoon pa yung pagnanais, no, na suwayin yung batas. No? Ngayon, panahon tayo ng ECQ, no? Hindi nakakapunta ang mga tao talaga sa simbahan. No? Pwede mo sabihin na, ay, buti na lang ECQ ngayon, hindi ko na kailangan pumunta sa simbahan. No? Yehey! No? No? Lusot na ako, hindi ko na kailangan magsimba. Kasi ECQ, bawal pumunta sa simbahan. Pero kung gano'n lang ating mentality, ibig sabihin, gusto mong suwayin yung batas. No? At ikaw ay naligtas lang ng batas dahil pinagbabawal na ngayon. Pero actually, hindi ka naman nalulungkot. Hindi ka naman nababagabag na hindi ka makapagsimba, na hindi ka makapasok sa simbahan. So pwede rin mangyari yon. Kapag ganoon ang nangyayari sa atin, I am still a slave of the law. Alipin ako ng batas. Hindi pa ako alagad ng pag-ibig. So yan yung unang sakutan. When there is a desire in my heart to break the law. Ayan, And then, ano pa yung pangalawa? Na ako ay already love-abounding. Ako ay alagad na ng pag-ibig. When I do more than expected. When I do more than expected. No? Kapag ang aking ginagawa ay higit doon sa inaasahan sa akin. No? Kasi yung inaasahan sa atin, yan yung demand ng batas. Pero kapag nilalampasan mo yung demand ng batas, ayun, alagad na ako ng pag-ibig. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yun no? Kung napakinggan ninyo yung mula sa aklat ni Ruth, no? Ano bang nangyari doon? Si Noemi ay namatayan ng kanyang asawa, no? At dahil nagkaroon ng taggutom sa Israel, pumunta sila sa isang lugar sa Moab para doon ay makakuha ng pagkain. No? Isinama niya yung kanyang 2 anak na lalaki. At nung magpunta sila doon sa Moab, yung kanyang 2 anak na lalaki ay nakapag-asawa ng mga Moabita. Ibig sabihin noon, mga
mga pagan, mga hindi ito ay mga taong mga walang pananampalataya. Ang pangalan ay si Orpa at si Ruth. No? And then, namatay yung dalawang anak ni Noemi. So, ibig sabihin, balo na siya at ulila pa siya sa mga anak. Kailangan na niyang bumalik sa Israel. No? Now, itong kanyang mga daughter-in-law na sina Orpa at sina Ruth, hindi na nila kailangang sumama kay Noemi. No, kasi namatay na yung kanilang mga asawa eh. Wala na silang legal obligation, no? Doon sa kanilang mother-in-law. Kaya nga sabi ni Noemi, ako ay wag na kayong sumama sa akin. Pero ano yung sinabi ni Ruth? No? Si Orpa nagpaiwan eh, pero anong sinabi ni Ruth? No? Sabi niya, kung saan po kayo pupunta, pupunta ako. Sasama ako. Your God will be my God. No? No? Di ba yan yung kinakanta natin sa Song of Ruth? No? Wherever you go, I will go. No? Wherever you live, I will live. Anong ginawa ni Ruth? She did more than is expected. Ginawa niya yung higit doon sa inaasahan. Dahil siya ay napamahal na sa kanya si Noemi. Kaya hindi lang niya ginawa kung ano yung inaasahan ng batas. Nilampasan pa niya kung ano yung inaasahan ng batas. So magandang tanongin din sa atin yun, no? Ang lagi ko lang bang ginagawa ay yung minimum, kung ano lang yung requirement. O kaya kong lampasan kung ano ang requirement ng batas. Kapag gano'n ang ating ginagawa, hindi na tayo alipin ng batas. Tayo ay alagad na ng pag-ibig. No? We are no longer law-abiding, we are now love-abounding. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, yun ang ating ipanalangin na tayo ay maging tagasunod ni Jesus na sumusunod sa Kanya hindi dahil sa lakas ng batas, kung hindi dahil sa tawag ng pag-ibig.